Pinungkahi ni Bjorn na tumuloy sila papuntang ika-4 na palapag. Pinaliwanag niya na dalawa naman silang tanker ni Hikurod kaya't kung aksidenteng may makasagupa silang 6th-rank monster ay kayang-kaya nilang gawan ng paraan upang matakasin ito. Ganito kakampante si Bjorn dahil sa Vampire's Essence, alam niyang kakayanin niyang labanan ang isang 6th-rank monster. Kahit kulang sila sa firepower ay meron naman silang mage at dalawang veteranong adventurer. Kahit mabagal ay magagawa nilang kayanin mag-hunt sa ika-4 na palapag. Pinagbubulungan naman siya ni Misha at Leor. Iniisip nila kung tama bang nakikinig sila sa isang barbarian, bagamat may punto naman ang sinasabi nito hindi pa rin nila maalis ang duda dahil isang barbarian si Bjorn. Tubha namang kinakagalit ni Bjorn ang pagbubulungan nilang ito lalo na't parang wala silang pake na naririnig niya ito. Tutol pa rin si Hikurod sa pagpunta sa ika-4 na palapag. Kaya't para masolusyonan ito ay nagmungkahi siya na pagbotohan na lang nila ito. Ang resulta ng botohan, naglalakad na sila ngayon patungo sa ika-4 na palapag. Susubukan nila ang kapalarang naghihintay sa kanila roon. Dala ang pag-asang magiging maayos ang lahat. 3 araw na ang lumipas mula nang magbukas ang labyrinth. Nag-aya ng mag-camp si Bronn, sinabi naman ni Hikurod na mukhang hindi pa naman sila pagod at makakaya pa nilang lumakad pa ng kaunti bago magpahinga. Tinanggihan naman ito ni Bronn dahil kung palalagpasin pa nila ang magandang spot na ito ay kinakailangan pa nilang maglakad ulit ng 3 oras para makahanap ulit ng magandang spot. Nang malaman ito ni Hikurod ay pumayag na siyang magpahinga. Habang nagsasaya ang lahat ay napansin ni Bjorn na 9:00 na ng gabi. Tulad ito ng oras ng pahinga nila nung ika-1 at ika-2 araw nila dito sa loob ng labyrinth. Mukhang napaghandaan at nakalkulo na ni Bronn ang lahat mula sa kung saan sila magpapahingang lugar at sa layo at bilis nilang maglakad. Mukha lang itong simple pero bilib na bilib si Bjorn sa kakayahang ito ni Bronn. Tinanong ni Bjorn si Bronn kung ano ang plano niya para bukas. Sinabi naman nito na kinakailangan ay nasa Witch Forest na sila ng hapon. Muling napabilib si Bjorn confident na sagot nito. Pakiramdam niya ay may gamit silang ways sa paglalakbay nilang ito. Sinabihan sila ni Bronn na magpahinga na dahil siguradong nakakapagod ang mga lab ang kanilang kakaharapin sa loob ng Witch Forest. Si Bronn ang nakatokang magbantay ngayon. Nagsimula ng magpahinga ang iba niyang kasama dahil lumalalim na rin ang gabi. Bigla namang nagulat si Bjorn at bigla ang nagising. Ginising siya ni Bronn, tinanong naman siya ni Bjorn kung oras na ba niya para magbantay. Nang sinabi ni Bronn na hindi pa ay nagets na ito kaagad ni Bjorn kaya't siya ay napabalikwas sa kanyang higaan. Hindi lang monsters ang kakaharapin nila ngayon. Mukhang may mga adventurers din silang makakasagupa. Sa malayo naman ay may naririnig ang dalawa na humihingi ng saklolo. Na para bang hinahabol sila ng mga monsters. Binigyang babala naman ni Bronn si Bjorn dahil ang mga adventurers na ito ay ang mga plunderers na nagset ng trap sa kanila noon sa bakana ng portal. Alam ito ni Bronn dahil na rin sa kakayahan ng isa sa kanyang mga essence. Parehas ito ng amoy ng na-trace niya noon sa portal. Maging si Hikurod ay naghahanda na rin sa panganib na paparating. Pinaliwanag ni Bronn na mukhang sila talaga ang tina-target ng mga ito at mukhang magpapanggap silang nangangailangan ng tulong. Nakahanda na rin si Misha pero hindi niya pa alam kung ano ang kanilang gagawin. Habang si Bjorn naman ay handang-handa ng lumaban. Sinuot na niya ang kanyang helmet para kumprontahin ang mga ito. Sinalubong niya ang 3 adventurers na papalapit sa kanilang camp. Agad niyang pinahinto ang mga ito at binalaan na siguradong may mangyayaring sa kanilang masama kung magpapatuloy pa silang lumapit. Natigilan ang 3 at nagpaliwanag na sila na lang ang natitirang buhay sa kanilang party. Humihingi sila ng tangol dahil hinahabol sila ng mga orcs. Pinapababa ni Bjorn ang kanilang mga sandata, natatakot naman ang 3 dahil nasa likuran lang nila ang monsters. Di sila makapaniwala dahil napaka-strikto ng barbarian na nasa kanilang harapan lalo na sa ganitong kadelikadong sitwasyon. Napansin naman ni Bjorn na tila bahinda na gumagalaw ang mga orcs mukhang nagmamasid na lang ito at nang makitang mas marami na ang adventurers ay nagdalawang isip na sila. Pinapili naman sila ni Bjorn kung ibababa ba nila ang kanilang mga sandata o aalis na lang sila para wala ng gulo.
Wala nang nagawa ang mukhang mga kawawang adventurers kaya napilitan na lang silang sundin si Bjorn. Dali-dali na nilang binaba ang kanilang mga sandata umaasang magiging mabait ang barbarian na nasa kanilang harapan. Pinakuha ni Bjorn kay Bronn ang lahat ng kagamitan ng mga ito. Wala nang nagawa pa ang mga orc kaya't napa-atras na lang sila. Napahanga naman si Bjorn sa pinamalas na talino ng mga ito. Nagpasalamat ang isa sa mga adventurers na natulungan nila. Ang pangalan niya ay Elisa, isa siyang priestess. Kahit sira-sira na ang kanyang damit ay litaw na litaw pa rin ang kagandahan nito. Nagpakilala naman si Hikurod at mukhang tinamaan ito sa kagandahan ni Elisa. Tinitignan naman siya ng masama ni Bjorn dahil ang dali niyang nahulog sa kagandahan nito. Nagpakilala din ang dalawang kasamahan nito na si Irite Taysen ang nakasuot ng berde at si Hans Arget na nakasuot ng brown. Naalala naman ni Bjorn ang Hans na plunderer na nakaharap niya noon sa ika-unang palapag. Mapaglaro talaga ang tadhan at kapangalan niya ang plunderer na yon. Muling nagpasalamat si Elisa kina Bjorn ganun din sa Diyos na sinasamba niya na nagngangalang Litlas. Kinagulat ito ni Bronn dahil kilala ang simbahang ito. Nagpapasalamat si Elisa sa Diyos na gumagabay sa kanilang paglalakbay. Hindi naman naniniwala si Bjorn at alam niyang nagpapanggap lang itong priestess. Pero bigla siyang nagulat nang nagsimula ng magpagaling si Elisa ng mga kasamahan niyang injured. Gumamit ito ng divine spell para pagalingin ang kanyang mga kasamahan. Nagulat din sina Hikurod sa nakita. Maski si Misha ay kini-question na ang skill ni Bronn at baka nagkamali lang ito. Pati si Bronn ay naguluhan at mukhang pinagdududahan na rin ang kanyang kakayahan. Normal lang ito dahil ang mga priestess ay mga kilalang banal na tao. Ganun pa man nanatiling baygaylante si Bjorn sa mga ito. Lalo na't marami na siyang pinagdaanan sa kamay ng mga plunderers. Humihingi ng kabayaran si Bjorn sa mga ito dahil niligtas nila ang mga ito. Malungkot man ay tinanong pa rin ni Elisa kung magkano ang hinihinging kabayaran ni Bjorn. 2 milyon, iyan ang hinihinging halaga ni Bjorn. Nagulat naman si Elisa sa laki ng hinihinging halaga ni Bjorn. Sinabi niyang hindi nila ito kayang bayaran ngayon at saka lang sila makakapagbayad kung makalabas na sila sa labyrinth. Hindi naman ito gusto ni Bjorn at sinabing kahit ang mga armor na lang ng kanyang mga kasamahan ay pwede ng kabayaran. Kahit na People Aitan ay wala nang nagawa ang mga ito at sinunod na lang si Bjorn. Hinubad na nila ang kanilang mga armor at isinuko sa kanila. Ngayong natupad na ang lahat ay bumaba na ang tensyon sa dalawang grupo. Sinabihan ni Elisa ang mga ito na kung meron man sa kanila na injured ay pwede niyang pagalingin. Pero sa di inaasahang pangyayari ay bigla na lang umatake si Bjorn na ikinagulat ng lahat. Pinalo niya ito sa mukha na dahilan kaya ito tumalsik ng napakalayo. Natigilan sa paghinga. Si Hikurod sa gulat sa nakita niya, napasigaw naman ang lahat mapa kasama ni Bjorn o kasama ni Elisa. Ginawa ito ni Bjorn dahil itinuturing niya pa rin ang mga itong plunderers. Nagulantang naman ang dalawang kasamahan ni Elisa sa sinapit niya. Bigla namang may spell na umatake kay Hans. Tinanong ni Hikurod kung kagagawan ba ito ni Lior pero itinanggi naman ni Lior ito. Mula sa likuran ni Bjorn, ang inakala niyang patay na si Elisa ay biglang tumayo. Nababalot ito ng madilim na aura at tinanong niya si Bjorn kung papaano niya nalaman na isa siyang kalaban. Muling nabuhay ang inakala nilang patay na si Elisa. Kahit bali-bali na ang mga buto nito ay nagagawa pa rin itong tumawa. Mukha namang gumana na naman ang matinding kamalasan ni Bjorn, kinaiinis niya na hindi man lang siya pinagpapahinga ng tadhana. Hindi makapaniwala sina Misha at Bronn sa nakikita nila at para silang nanigas sa takot. Bumalik naman sa alaala ni Bjorn ang nangyari noon sa corpse golem kung saan natulala ang mga kasamahan niya. Sinigawan niya ang mga ito para bumalik sa mga sarili nila at sinabing siya na ang bahala. Muling pinalo ni Bjorn sa mukha si Elisa para tuluyan na itong tapusin bago pa man ito tuluyang maka-recover. Gulat naman si Hikurod sa ginawang ito ni Bjorn kay Elisa. Pinagsasabihan niya si Bjorn na galangin ang bangkay ng taong patay na. Mukhang di pa rin nakakawala sa gayuma si Hikurod. Nagpalusot na lang si Bjorn at sinabing nadala lang siya ng takot kaya niya nagawa ang bagay na ito. Alam niyang kailangan nilang tapusin si Elisa kaagad dahil kung kaya nitong mamatay at bumalik sa pagiging buhay ay ibig sabihin ay isa itong Priest of Karo.
Ang mga human na cleric o healer ay may kakayahang pumili ng isang hidden class sa oras na marating muna ang ika-5 palapag ng labyrinth. Ang class na ito ay maraming combat at curse spells, kaya rin itong gumamit ng parehas na holy at dark magic. Gayunpaman ay may kaakibat itong penalty. Ang class na Priest of Karu ay sumasamba sa masamang deity na si Karu. Dahil dito, tulad ng mga masasamang espiritu na sumanib sa katawan ng mga tao sa Rafdania ay pinaparusahan din ng kamatayan ang mga taong mapapatanayan na kabilang sa hidden class na ito. Hindi naman madali ang manatili sa class na ito dahil kailangang mong magsakripisyo ng mga tao ng madalas kay Karu. Ito rin siguro ang dahilan ni Elisa kung bakit siya naging plunderer. Mas madaling kumuha ng sacrifice sa loob mismo ng labyrinth. Kinuha na din ni Elisa ang buhay ni Hans. Sinisi naman niya si Bjorn dahil nawalan siya ng mga mapagkakatiwalang mga alagad. Hindi naman makapaniwala si Bjorn na nagagawa pang mansisi ni Elisa sa ganitong sitwasyon. Mukhang hindi ito napalaki ng tama ng nanay niya. Binalik ni Bjorn kay Elisa ang sisi sa pagkamatay ni Hans at Tyson. Sinabi rin niyang hindi na dapat pang nabuhay itong muli kung ganito naman pala siya kasama. Isinigaw niya rin na ipaghihiganti niya ang kanyang mga kaibigang sina Hans at Tyson. Nagulat naman ang kanyang mga kasamahan sa inaasal niya. Ang totoo ay kaya niya tinatawag na kaibigan ang mga ito ay para siguradong sa kanila mapunta ang mga kagamitan ng mga ito. Gumamit si Elisa Bahenk ng skill na Call of Death. Muling nakatayo ang mga wala ng buhay na katawan nina Hans at Tyson. Kinagulat naman ito ni Hikurod dahil ngayon lang siya nakakita sa personal ng ganito. Ang skill na Call of Death ay isa sa mga pangunahing skills ng isang Priest of Karu. Kaya nitong mag-summon ng mga undead monsters at kaya rin itong mag-summon ng mga masasamang espiritu gamit ang mga katawan ng mga patay na. Ang mga parang zombie na summon na ito ay may kakaibang lakas lalo na't katawan ito ng adventurers. Pinasugod na ni Elisa ang mga ito papunta sa grupo ni Bjorn. Hindi naman nagsayang ng oras sina Bjorn at Hikurod at agad na hinarap ang mga ito. Tumundag naman si Misha mula sa likuran ni Bjorn at gumamit ng skill na Poison Enchantment para hiwain ang mga ito. Ginamit naman ni Leor ang skill niyang Ice Spear upang atakihin ang mga ito. Maganda ang teamwork ni Bjorn at mas mukhang humuhusay pa ito habang tumatagal. Pero ang ice at poison ay hindi tumatalab sa mga undead kaya't baliwala ang lakas ng mga attacker nila sa labang ito. Tinanong naman ni Bjorn si Bronn kung handa na ba ang ginagawa niya. Sinabihan niya si Bjorn na malapit na itong matapos at nang matapos na niya ito ay sinabi na niya na kailangan na nilang umatras. Sabay bato ng Molotov sa mga zombie na ito. Matagumapay itong tumama sa kalaban. Ang elementong fire ang pinakamabisa sa mga undead. Buti na lang at mabilis mag-isip si Bronn at nagawa niya kagad ihanda ang mga ito. Hindi naman nagpatalo si Elisa at gumamit siya ng spell na tinatawag na Fire of the Dead. Tunog title ng pelikula pero ito talaga ang tawag sa skill niya. Ang skill na ito ay may kakayahang higupin ang mga apoy na nasa paligid ng user. Ngayong hindi na gumagana ang apoy at hindi rin naman nila kayang gumamit ng holy magic ay mabilis na nag-isip si Bjorn ng bagong estratehiya. Inutusan niya sina Misha, Leor at Bronn na atakihin si Elisa habang sina Bjorn naman at Hikurod ang pipigil sa mga zombie na sina Hans at Tyson. Mabuti na lang talaga at nakuha na nila ang mga sandata ng mga ito kaya't hindi na sila ganong mahihirapan ni Hikurod. Nagsimula ng umatake ang tatlo papunta kay Elisa sa pangunguna ni Misha. Gumamit ng skill at nag-summon si Elisa ng mga shadow guards para protektahan siya laban sa mga papasugod sa kanya. Mabilis na inatake ito ni Misha, Bronn at Leor. Hindi naman inaasahan ni Misha na magkakaroon siya ng curse sa oras na dumaikit siya sa mga ito. Hindi na nagawang kumilos ni Misha at nahulog na siya sa patibong ni Elisa. Pero bago pa man siya mapahamak ay dumating na si Hikurod para iligtas siya. Nagtataka naman si Misha kung bakit kasama nilang nakikipaglaban si Hikurod. Inutusan siya ni Bjorn na alalayan ang tatlo habang siya naman ang pipigil sa dalawang zombie. Nagsisimula ng menace si Elisa dahil sa mga pangyayari. Lalo na siyang mahihirapan dahil may tatangka na ng mga atake niya. Sinisi niya sina Hans at Tyson dahil mga wala itong silbi. Hindi na makagalaw ang mga ito dahil napigilan na sila ni Bjorn.
Labis na itong kinainis ni Elisa dahil wala na ito sa plano niya. Gaya naman ng skill noon ng nakalabang vampire ni Bjorn ay gumamit ng skill na Spectrification si Elisa para makatakas. Hindi na ito nagawang habulin pa ni Bjorn. Nang inakala na ni Bjorn na tapos na ang lahat ay bigla namang may di inaasahang pangyayari. Bago pa tumakas si Elisa ay nagcast siya ng napakadaming curse spell sa grupo ni Bjorn at umabot ito sa 15 klaseng curse. Buti na lang at marunong si Leor ng curse removal magic. Nang tanungin niya ito at utusang gamitin ito ay natawa na lang si Leor dahil ang kaya niya lang na i-remove na curse ay ang curse na alam niyang gamitin. Bahagyang natulala at sumabog sa galit si Bjorn dahil napakawalang silbi ng skill na ito ni Leor. Ngayon ay kinakailangan nilang humanap ng ibang paraan para matanggal ang mga curse na ito sa kanila. Mabilis na tumatakbo ang grupo ni Bjorn. Tinanong siya ni Hikurod kung kaya niya pa bang magpatuloy, sumagot naman siya na hindi na nila kailangan pang mag-alala dahil kaya niya ito. Ngunit ang totoo ay malapit na siyang bumigay. 5 oras na silang tumatakbo ng walang patid habang may patong-patong na curse na iniinda. Kung hindi lamang dahil sa mga skills at stats na bigay ng Vampire's Essence ay matagal nang bumigay sa sobrang pagod si Bjorn sa nararanasan nilang parusa. Tulad ni Bjorn ay meron ding mga curse ang mga kasama niya. Sinabi ni Bronn na malapit na silang makarating sa destinasyon nila. Onting tiis na lang ang kailangan ni Bjorn at matatapos na ang kanyang pagdurusa. Ang mga kasamahan ni Bjorn ay nakatanggap ng 2 hanggang 3 curses. Malayo ito sa 15 iba't ibang klaseng curses na natanggap niya mula kay Elisa. Sa sobrang galit sa kanya nito ay binuhos nito ang lahat ng curses niya kay Bjorn. Kabilang pa rito ang stamina reduction curse na pinaka nagpapahirap sa kanya ngayon sa pagtakbo. Ang stat na stamina ay ginagamit sa bawat pagkilos mo, magkaiba o hiwalay ito sa life force. Kaya't ang mataas na regeneration stats ay baliwala o walang maitutulong sa kanilang sitwasyon ngayon. Sa pagkakaalala ni Bjorn sa larong Dungeon and Stone ay kapag umabot na lang sa 10% ang stamina ng character ay hindi na ito makakagalaw. Kaya't tansya niya ay nasa 30% pa ang kanyang stamina dahil nagagawa niya pang tumakbo. Sinabihan naman siya ni Bronn na malapit na sila at huwag siyang susuko. Hindi na magawang sumagot ni Bjorn dahil tinitipid niya ang kanyang stamina. At dumating na nga sila sa kanilang destinasyon. Bakas sa mukha ni Bjorn ang labis na pagod na may halong kaba sa lugar na papasukin nila. Nakarating na sila sa Witch Forest, nababalot ang lugar na ito ng kakaibang aura at pinamumugaran ito ng mga uwak. Ang bawat puno at halaman sa lugar na ito ay nababalot ng tinak na nagsisilbing babala sa mga mangangahas na pasukin ang lugar na ito. Bumalik tayo sa eksena 5 oras bago mangyari ang mga ito. Sinabi ni Bronn na mukhang target ang grupo nila ni Elisa ang Caro Priest. Habang tinitignan ang wala ng buhay na katawan ng mga kasamahan ni Elisa ay sinabi ni Bjorn na kung Caro Priest ang kalaban nila ay siguradong isa na itong rank 5 adventurer. Kung direkta nila itong kakaharapin ay siguradong matatalo sila. Buti na lang at kinuha nila ang mga kagamitan ng mga ito at nauna silang umatake dahil kung hindi ay siguradong itong lugar na ito ang magiging kanilang huling hantungan. Pinuri naman ni Misha si Bjorn dahil kahit isa itong barbarian ay maaasahan nila ito sa ganitong mga bagay. Nung una ay inakala nila na nagkamali na ang skill ni Bronn lalo na't gumamit si Elisa ng divine magic. Buti na lang at buo ang tiwala ni Bjorn sa kakayahan ni Bronn at hindi ito nagdalawang isip na maunang umatake. Tinanong ni Bjorn si Bronn kung kaya ba nitong malaman kung nasaan na si Elisa. Pero sa kasamaang palad ay hindi na maramdaman o maamoy ni Bronn ang presensya nito. Wala rin siyang makitang bakas kung saan ito nagtungo. Alam ni Bjorn na babalik si Elisa para tapusin sila dahil alam na nila ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi ito papayag na makalabas sila ng buhay sa labyrinth at makapagsumbong sa ikinauukulan. Kampante naman si Leor dahil nagawa na nila itong itaboy sa una nilang engkwentro at siguradong magagawa nila itong muling talunin. Naasar naman si Bjorn dahil nagagawa pang magyabang ni Leor gayong ito ang pinakawalang nagawa sa grupo nila. Pinaalala niya na ngayon ay tadtad sila ng mga curse na di nila ma-dispel. Siguradong naghahanap lang si Elisa ng pagkakataon na may makaharap silang monster bago ito umatake mula sa likuran.
Natigilan sa pag-sesalita si Leor dahil hindi niya naisip ang mga posibilidad na ito. Ang mga posibilidad na ito ang dahilan kung bakit mas kinakailangan nilang makapunta sa Witch Forest. Buo ang tiwala ng mga kasamahan ni Bjorn sa kanya sa sinabi niyang ito. Ang Witch Forest ay isang napakalaking kagubatan. Makikita sa gitna ng kagubatang ito ang portal patungong ika-4 na palapag. Pinamumugaran ang lugar na ito ng 8 hanggang 7th rank na mga halimaw. Marami sa mga halimaw na ito ang hindi tinatablan ng physical attack. Kaya't ang party nila na binubuo ng halos mga warriors ay hindi bagay sa lugar na ito. Gayunpaman ay wala na silang magagawa dahil ang lugar na ito lang ang tanging makapagliligtas sa sitwasyon nila. Sinabi ng system na nakapasok na sila sa isang special area at ang lahat ng status effect mapa-positive man o negative ay mawawalan ng silbi rito. Nagulat si Misha sa kanyang naramdaman dahil biglang nawala ang mga curses na natanggap nila mula kay Elisa. Nanembalik na ang gun ng pakiramdam nila nang mawala ang mga ito. Maging si Bron ay napahanga sa nangyaring ito sa kanila. Hindi niya inaasahan na maiisip ni Bjorn na gamitin ang feature ng Witch Forest para mabura ang mga curses na natanggap nila. Nagtataka naman siya dahil alam ito ni Bjorn kahit na unang pagkakataon pa lang itong makarating sa Witch Forest. Gaya ng dati ay nagpapalusot lang si Bjorn na nabasa niya ito sa library. Di pa rin makapaniwala si Bron at ibang-iba si Bjorn sa mga barbarian na nakasalamuhan niya. Natatawa naman sina Misha at Leor dahil hindi pa sila nakakarinig ng barbarian na nagbabasa ng libro. Naputol naman ang kanilang kasiyahan dahil bagamat wala na ang mga iniinda nilang curses ay kakaharapin naman nila ngayon ang field effects ng lugar na ito. Nawala ang sigla sa kanilang mga mukha nang maramdaman nila ang kayang gawin ng Witch Forest. Patuloy nitong inaatake ang kanilang mentalidad. Para bang may maltong bulong ng bulong sa kanilang isip at patuloy nitong sinasabi ang kanilang mapapait na karanasan. Naririnig ni Bjorn na patuloy siyang inaasar ng lugar na ito na wala na siyang nanay. Hindi naman ito tumatalab sa kanya dahil meron naman talaga siyang nanay na nag-aantay sa kanyang pagbabalik sa mundo niya. Para kay Bjorn ay walang talab ang mga mental attacks at mga pang-iinsultong ginagawa ng Witch Forest sa kanya. Pero iba ang lagay ng iba niyang kasamahan gaya na lang ni Misha na dinidibdib ang bawat salitang naririnig niya. Nagtataka si Misha kung paanong nagagawa ni Bjorn na maging kalmado sa ganitong sitwasyon. Hindi niya ito kinakaya lalo na't may mapapait siyang karanasan mula sa kanyang pamilya. Bagamat nahihirapan si Misha ay hindi naman tinatablan si Bron at si Hikurod na nagagawa pang maghikab. Tumabas ang karanasan ng dalawa dahil ilang beses na silang nakarating sa lugar na ito. Ibang-iba naman ang sitwasyon ni Leor. Siya ang pinaka nahihirapan sa lugar na ito. Mahirap ito dahil ang kanyang mga spells ang pinaka inaasahan nila. Hindi naman makapaniwala si Bjorn na ganito pala ang epekto ng hallucination at disorientation sa lugar na ito, para kang nakatingin sa isang bilugang salamin. Tinanong ni Bjorn si Leor kung magagawa ba nitong mag-cast ng mga spell sa sitwasyon nila. Bagamat patuloy na sumusuka ay sinabi ni Leor na makakaya niya itong gawin at hindi nila kinakailangang mag-alala. Naasar naman si Bjorn dahil lahat ng magic user na nakilala niya ay napaka-selon. Napagpayahan ng kanilang grupo na magpahinga muna para maka-adapt sila sa Witch Forest. Kinakailangan din nilang matulog dahil nag-ambala ang pagpapahinga nila noong nakasagupa nila sina Elisa. Nagmungkahi na si Hikurod na siya na ang magbabante at pinagpahinga na ang lahat. Agad namang bumulagta si Bjorn dala ng grabeng pagod. Pakiramdam niya ay malalagutan na siya ng hininga dahil sa mga dinanas niya. Bago pa man siya tuluyang makatulog ay kinausap siya ni Hikurod tungkol sa magandang dilag na nakasagupa nila. Pinaalala naman ni Bjorn na bruha ang nakasagupa nila hindi isang magandang dilag, mukhang hindi pa nakaka-get over si Hikurod sa alindog na dala ni Elisa. Nagpatuloy si Hikurod sa kwento niya at sinabing noong naghahanap sila ng mga kaparty ay may magandang dilag na panay ang tanong sa kanya ng mga bagay-bagay. Ngayon ay naalala na niya na ang taong iyon ay si Elisa, ang Karo priest na nakalaban nila. Kinagulat ni Bjorn ang mga narinig. Nagpatuloy naman si Hikurod sa pagkwekwento at sinabing, noong nasa rupture pa sila ay nakakuha siya ng item na tinatawag na Guardian's Wrist Guard.
Ito ang dahilan kung bakit napataas niya ang kanyang ranggo ng mas mataas kesa kay Misha at malamang ay narinig ni Elisa ang bagay na ito kaya't pinag-iinteresan sila nito. Ang Guardian Wrist Guard ay isang item na matatagpuan sa ika-4 na palapag pataas. Napakataas ng stats na bigay nito at napakalas din ng skill na makukuha mo sa pagsusuot nito. Isa itong napaka-rare na item kaya siguro ganun na lang ang pagnanasa ni Elisa na makuha ito. Di naman mawala ang inis at inggit na nararamdaman ni Bjorn dahil habang siya ay nagpapakahirap noong makalaban ang Vampire Duke para lamang makakuha ng essence ay ang tulad ni Hikurod na napakaswerteng nilalang ay nakakuha ng item na nagkakahalaga ng 50 million stones. Pinagtataka naman ni Bjorn kung bakit hindi niya namukan si Elisa gayong nandoon din naman siya nung kinausap nito si Hikurod. Sinabi naman ni Hikurod na marahil ay iba ang suot nito noon kesa nung nakaharap nila. Nakasuot siya ng damit ng mga priestess at punit-punit ito sa kung saan-saan. Mukha naman hindi ito nakilala ni Hikurod dahil hindi siya nakatingin sa mukha nito kundi sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Naalala din nila na ginanap nila ang kanilang pagpupulong sa loob ng bar kaya't napakadali lang marinig ng iba ang kanilang pinag-uusapan. Sinabi ni Hikurod na mukhang ganoon talaga ang kapalaran ng mga taong makakakuha ng kayamanan gaya niya. Magiging lapitin talaga siya ng disgrasya. Kinontra naman siya ni Bjorn at sinabing naging masyado lang siyang pabaya at madaldal kaya't nalagay sila sa alanganin. Wala naman na siyang magagawa at nangyari na ang mga nangyari kaya't pinalalayas na niya si Hikurod at siya ay matutulog na. Bigla na naman siyang nagising sa tawag ng kanyang mga kasamahan. Pinuri ni Bron si Bjorn dahil nagawa nitong matulog ng mahimbing kahit unang punta pa lang niya sa lugar na ito. Nagtataka si Misha kung paanong nagawang matulog ni Bjorn sa ganoong klaseng ingay. Tinanong ni Bjorn kung bakit siya gin-icing ng mga ito. Nalaman niyang may mga monsters na umaaligid sa kanilang pinagpapahingahan. Tinuro ni Bron kay Bjorn kung saan ito makikita. Bigla namang naging seryoso ang aura ni Bjorn nang makita kung anong klaseng mga monsters ito. Napapalibutan sila ngayon ng grupo ng mga fairies. 9th rank monsters lang ang mga ito pero kung umaaligid sa kanila ang mga ito ay ibig sabihin ay malapit lang ang half-troll monster isa itong 7th rank monster. Tinanong ni Bjorn kung lalabanan ba nila ito at sumagot naman si Hikurod na wala silang magagawa kundi harapin ito. Bagamat hindi magiging madali ang pakikipaglaban nila dito ay naka-recover naman na si Leor at magagawa na nitong mag-cast ng skill. Nagsimula ng gumamit ng skill si Hikurod at pinatamaan ang mga fairies walang nagawa ang mga ito at madali nilang nag-api. Sa di kalayuan naman ay natano ito ng half-troll at siya ay nagpakita na sa grupo ni Bjorn. Ang half-troll ay makikita lamang sa loob ng Witch Forest at kilala itong sumusunod sa mga fairies. Nagsimula na itong umatake sa grupo ni Bjorn. Sinalag naman ni Hikurod ang napakalakas na hambolos nito. Pero kahit nasalag niya ito ng tama ay nakadama pa rin siya ng damage. Napaluhod at nanginginig si Hikurod sa pinasalang na tamo. Naalala naman ni Bjorn na hindi gaya niya ay walang resistant sa pain si Hikurod. Ito ang dahilan kung bakit iniiwasan ng mga warrior ang Witch Forest, dahil bukod sa hindi tinatablan ng mga physical attacks ang mga monsters dito ay may kakayahan din ang mga itong palakasin ang sakit na mararamdaman mo sa kanilang mga atake. Dahil ang mga warriors ang nasa unahan ng mga pag-atake at tumatanggap ng mga atake ng mga monsters ay sila ang pinaka-nakakadama ng kakaibang sakit na dulot ng mga pag-atake ng mga halimaw dito sa loob ng Witch Forest. Tinanong ni Hikurod kung handa na ba ang umatake si Leor gamit ang kanyang mga spells. Nagcast na si Leor ng freezing spell at inatake ang half-troll. Ginamit niya ang skill niyang Ice Spear at direkta itong tumama sa half-troll. Wala na itong nagawa at tuluyan na nila itong nag-api. Nalulungkot naman si Hikurod at wala itong nilaglag na essence kahit napakahirap nitong talunin. Nag-aya nang umalis si Bron at sinabing hindi magandang magpahinga sa loob ng Witch Forest. Inaaya na niya ang mga ito para tumuloy sa ika-4 na palapag. Pero bago pa man sila makaalis ay natigilan siya nang makita ang mga adventurers na nasa kanilang harapan. Marami ang mga taong ito base na rin sa kanilang mga anino. Habang pinagmamasdan ni Bjorn ang mga ito ay may narinig siyang pamilyar na tinig. Muli nang nagbabalik si Elisa at ngayon ay meron na siyang mga kasamang backup.
Nagbabalik na si Elisa at ngayon ay mayroong pa siyang mga kasamang ibang adventurers. Binaliktad niya sina Bjorn, sa mga mata ng kasamahan niya ay sina Bjorn ang plunderers. Hindi kakayanin ng ating mga bida sagupain ang mga ito dahil kay Elisa pa lang ay nahihirapan na sila. Alam ni Bjorn na hindi nila sila kayang sagupain ng harapan. Isa lang ang tanging nakikita niyang paraan. Mabilis na sinenyasan ni Bjorn si Hikurod agad naman itong na-gets ng dwarf. Ang tanging bagay na makapagliligtas sa kanila ngayon ay ang Guardian Wrist Guard na suot ni Hikurod. Kinakailangan na niya itong i-activate kaagad dahil kung hindi ay malalagay sila sa alanganin. Ginamit na ni Hikurod ang Guardian Wrist Guard. Tumikha ito ng kuryente sa paligid ng kanang kamao ni Hikurod. May kakayahan itong itaboy ang mga kalaban at nagbibigay din ito ng panandaliang immunity sa lahat ng klase ng damage. Lahat din ng mga negative buffs at effects ay mawawala. Tinire ito ni Hikurod papunta sa mga tumutugis sa kanilang mga adventurers at ang ilan rito ay nagawa niyang patalsikan. Ito na rin ang nagi nilang hudyat para tumakas palayo sa mga tumutugis sa kanila. Mabilis silang nakalayo sa mga humahabol sa kanila. Nagtataka naman si Misho kung paano sila natuntun ni Elisa. Dahil ang buong akala niya ay ligtas sila sa loob ng Witch Forest. Base sa mga nangyari ay tingin ni Bjorn ay alam na niya ang ginawa ni Elisa. Bagamat hingal sa pagtakbo ay sinabi niya ito kay Misho. Kaya talaga silang i-trace ni Elisa pero nahirapan siyang sumunod nang pumasok sila sa Witch Forest. Hindi na kasi tatalab sa loob nito ang mga curse spells niya. Kaya't humanap siya ng ibang mauutong mga adventurers para maisakatuparan ang kanyang maitim na plano. Pinalabas niyang isa siyang kaawa-awang healer na inatake ng mga plunderers. Ang plano niya ay pag-awayin ang grupo na nakita niya at grupo ni Bjorn at pagkatapos ay tapusin kung sino man ang natitirang buhay sa magkabilang grupo. Ito ang malademonyong plano ng bait-baitang bruha na si Elisa. Hindi naman na kayang magsalita ni Bjorn kaya't pinatigil na rin niya sa pagtatanong si Misho. 5 minuto ang kayang itagal ng epekto ng Guardian Wrist Guard. Tansya ni Bjorn ay malapit na itong matapos. Habang tumatakbo ang grupo nila ay nagwakas na ang duration ng skill ng Guardian Wrist Guard. Dahil dito ay nanambalik na ang epekto ng field effect ng Witch Forest. Ang scout nilang si Bron ay may kakayahang madetect ang mga galaw ng kalaban gamit ang kanyang mga mata. Kaya niya ring isabay ang paggag-abay sa kanyang mga kasamahan sa tamang landas. Lahat ng ito ay kaya niyang gawin under pressure. Gamit ang kaalaman sa pasikot-sikot sa loob ng labyrinth at ang mga datos at impormasyong nakalap niya sa haba ng kanyang experience sa pagiging adventurer ay masasabing hindi talaga basta-bastang scout si Bron. Sa kasamaang palad naman ay hindi ubra ang mga skill na ito sa Witch Forest. Dito masusukat ang totoong skill ng mga batikang scouts. Ang pinakaalas ni Bron ay ang kanyang pang-amoy gamit ang mataas na stats sa smell at skill na bigay ng kanyang essence. Kahit sa nakaliligaw na lugar na ito na kung saan ang mga puno ay aggagalawan ay kayang-kayang tukuyin ni Bron ang tamang daan papuntang ika-4 na palapag. Dahil napakataas na ng antas ng kanyang sense of smell ay nagagawa na niyang maamoy ang mga magic scents. Ito ang ginagamit niya para malaman ang tamang daan na kanilang tatahakin. Binanggit naman ni Bron na mukhang ang scout ng kanilang kalaban ay magaling din. Dahil nagagawa nilang makasunod kina Bjorn kahit nakauna na sila ng ilang minuto. Sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na bilasin pa ang kanilang pagtakbo dahil malapit na silang maabutan ng mga tumutugis sa kanila. Mukhang magiging paligsahan. Ito sa kung sino ang mauunang makarating sa portal patungo sa ika-4 na palapag. Ang problema ay mukhang pagod na ang bawat isa sa grupo ni Bjorn. Partikular si Misho na bukod kay Leor ay mas may pinakamahinang pangangatawan sa kanilang grupo. Napansin ni Bjorn na kinakapos na ito ng hininga at mukhang hindi na aabot sa kanilang pupuntahan. Matindi na ang pagod ni Misho at mukhang kakapusin na siya ng hininga at mawawala ng malay. Dahil sa panghihinang ito ay nawala siya sa focus at natalisod sa isang bato. Tuluyan siyang napadaos-dos at sumadsad sa lupa. Mukhang mahina na rin ang tuhod ni Misho dahil hindi na niya pang nagawang makapagbalanse sa pagbagsak niyang ito. Napahinto naman si Bjorn na kasenyeran lang niya. Tinanong ni Bjorn kung ayos lang ba ang lagay nito. Sumagot naman si Misho na mabuti naman ang kanyang lagay at simpleng pulikat lang ang nangyari.
Pinapauna na niya si Bjorn at sinabing susunod na lang siya. Hindi naman naniniwala si Bjorn kay Misha dahil nakita niya na natapilok ito ng malala. Alam niyang napilayan ito at di na kaya pang magpatuloy sa pagtakbo. Kaya't binuhat na niya ito at pinasan sa kanyang balikat. Bakas naman sa mukha ni Misha ang hiya at tumayo rin ang kanyang mga balahibo. Sinabihan naman siya ni Bjorn na wag nang malikot at kinakailangan na nilang makasunod sa kanilang mga kasamahan. Wala nang nagawa si Misha sa sitwasyon kaya't napapayag na lang siya. Sa kasamaang palad ay nang hinanap na ni Bjorn ang kanilang mga kasamahan ay wala na ang bakas ng mga ito. Ang alam niya ay kasenyeran lang niya si Hikurod pero kahit anino nito ay di na niya matano. Nag-aalala naman si Misha at mukhang hindi na nila matutunton ang kanilang mga kasamahan. Di naman makapaniwala si Bjorn na sa saglit na oras ay nawala na ang mga ito. Nagsimula nang magpanik si Misha at sinabihan si Bjorn na kinakailangan na nilang magmadali. Nagwawala itong parang bata siguro ay dala na rin ng field effect ng Witch Forest. Pinatahimik naman siya ni Bjorn at sinabihang ito ang tamang oras para sila'y huminto. Binuksan niya ang kanyang sulo sa helmet at umaasang makita ito at mapapansin ni Bron na nahiwalay na sila sa kanilang grupo. Lumipas pa ang ilang sandali sa kanilang paghihintay. Napakadelikado ng sandaling ito lalo na't wala silang kasamang scout kaya't anumang oras ay maaari silang maligo. Tinanong naman ni Misha kung gaano pa sila katagal mag-aantay ni Bjorn. Bigla naman silang may narinig na sigaw. Mula ito kay Hikurod ang kasamahan nilang dwarf. Nagmamulas sa di kalayuan ang tinig na kanilang narinig. Bahagyang natigilan si Bjorn sa kanyang mga narinig dahil hindi niya ito inaasahan. Nadagdagan naman ang kaba ni Misha at patuloy na tinatanong si Bjorn kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabihan niya ito na kailangan nilang tulungan ang kanilang mga kasamahan dahil mukhang napasubo ang mga ito sa laban. Bahagya na ring kinakabahan si Bjorn at sinabing kahit sundan nila ang boses na kanilang narinig ay siguradong mawawala pa rin sila dahil wala silang kasamang scout. Mukhang hindi na rin sila kayang hanapin ng mga ito dahil mukhang busy ang mga ito sa laban. Pinabuti na ni Bjorn na umalis na sa kanilang pinaghintuan. Ano nga ba ang mas importante sa oras ng sakuna? Pagkain, tubig o mga kagamitan ba? Ang lahat ng ito ay importante pero kung papipiliin si Bjorn ay mas pipiliin niya ang matatag na pag-iisip. Kahit hindi sigurado sa kanilang patutunguhan ay nagsimula ng tumakbo si Bjorn habang bitbit ang injured na si Misha. Tuluyan ang bumigay si Misha at nagpaikop sa effect ng Witch Forest. Umiiyak ito habang sinasabing hindi siya pwedeng mamatay ng ganito. Paano na ang tulad niyang nagdurusa ay mamamatay ng walang kabuluhan? Pinapakalma naman ni Bjorn si Misha. Kahit hirap na ay pinipilit niyang maging matatag para sa kasamahan niya. Sa sitwasyong kanilang kinahaharap ay kailangan nilang tanggapin ang problema at harapin ito ng mahinahon. Sinisisi naman ni Misha ang pagkakadapa niya kanina. Napuno naman na si Bjorn kaya't pinagalitan niya si Misha. Sinabihan niya itong sumunod sa ipag-uutos niya kung ayaw niya pang mamatay. Hindi nila kailangan magpanik at kailangan nilang mag-focus sa kasalukuyan. Inutusan niya si Misha na kunin ang potion sa kanyang bag at inumin ito. Kapag siya ay gumaling na ay kailangan na niya lumakad mag-isa. Wala nang nagawa si Misha at sinunod na niya si Bjorn. Nagpahinga sila saglit upang bawiin ang kanilang lakas. Pakiramdam naman ni Misha ay papano na siya sa pagkakataong iyon. Ang pag-inom ng potion habang nakasakay sa isang tumatakbong barbarian ay hindi biro. Tinanong ni Bjorn si Misha kung makakaya na ba nitong makipaglaban kung saksakali. Sumagot naman ng oo si Misha. Mas mabuti na ang pakiramdam ni Misha dahil gumaling na ang kanyang injured na paa. 4 na araw na ang nakalipas mula nang pumasok sina Bjorn sa labyrinth. Alam niyang ang mga susunod na araw dito sa loob ng Witch Forest ay hindi magiging madali. Lalo na't parehas silang physical attacker ni Misha ang pag-survive sa loob pa ng 11 araw sa Witch Forest ay mukhang malabo para sa kanila. Hindi kasi tatalab ang mga atake nila sa karamihan sa mga monsters dito sa loob ng Witch Forest. Kinakailangan nilang magkaroon ng elemental skills sa oras na ito kung gusto nilang makalabas ng buhay sa lugar na ito. Buo na ang isip ni Bjorn at mukhang ito na lang ang tanging natitirang paraan. Tinanong niya si Misha kung kasal na ba ito. Hindi pa ito kasal pero nagtaka si Misha kung bakit ito natanong ni Bjorn sa kanya.
Nagtanong naman si Bjorn kung kaya ba nitong maghubad sa harapan ng ibang lalaki. Walang problema si Misha patungkol dito pero halatang nahihiya siya sa sagot niya sa mga wordong tanong na ito ni Bjorn. Nakahinga naman ng maluwag si Bjorn nang malaman ang mga bagay na ito. Kasabay nito ay nagsimula na siyang maghubad ng kanyang helmet. Nagulat naman si Misha sa mga kinikilos ni Bjorn at nang lumapit ito sa kanya ay napasigaw na lang siya ng "Kuya, wag po." Prinotektahan niya ang kanyang katawan mula kay Bjorn at tinanong kung ano ba ang nasa isip nito. Sinabi niyang hindi pa siya handa sa ganitong mga bagay at masyado pa siyang bata para rito. Pagkalapit ay inabot ni Bjorn ang isang singsing kay Misha. Sinabi niyang iniingatan niya ang singsing na ito hanggang sa dumating ang tamang taong dapat magmay-ari nito. Sinuot niya ito sa daliri ni Misha. Nagulat naman si Misha kung bakit siya ang napili ni Bjorn at bakit parang napakabilis ng mga pangyayari. Hinawakan niya ang kamay ni Misha at sinabing mangako ito sa kanyang guardian spirit na hindi nahihiwalay kay Bjorn kapalit ng singsing na ito. Nagulat naman si Misha sa mga sinabi ni Bjorn at tingin niya ay nahihibang na ito. Nangako naman si Bjorn na kung tatanggapin ni Misha ang singsing na ito ay mananatili siya sa tabi nito at palagi niya itong proprotektahan. Tinanong naman ni Misha si Bjorn kung seryoso ba talaga ito. Biglaan man ay nagpapasalamat pa rin siya sa pag-amin na ito ni Bjorn sa kanya. Gayunpaman ay hindi niya nakikita si Bjorn bilang makakapareha niya, hindi sa ayaw niya si Bjorn pero iba ang tipo niya. Sa wakas ay nakatunog na rin ang ating bida. Sinabi ni Misha na gusto niya sa mga lalaki ang payat at amoy daga. Nagulat naman si Bjorn dahil parang biglang nag-iba ang usapan. Dinagdag pa ni Misha na walang appeal sa kanya ang tulad ni Bjorn na isang ignoranteng barbarian. Nagulat naman si Bjorn dahil nauwi na sa ligawan ang kanilang usapan. Pinaliwanag niya na mali ang iniisip ni Misha. Ang tanging hiling niya lang na kapalit ng singsing ay companionship pact mula kay Misha. Nagulat at napahiya naman sa pagiging feeling girl niya si Misha. Iniba naman ni Misha ang usapan para na rin mabawasan ang hiyang kanyang nararamdaman. Sinabi naman ni Bjorn na matatapos ang kontrata nila kung papalitan ni Misha ang singsing o babayaran niya ito ng 15 million stone. Hindi naman makapaniwala si Misha na ganito kamahal ang singsing na ito. Sinabi naman ni Bjorn na kung tutuusin ay napakamura pa nito kumpara sa kaya nitong gawin, kaya nitong ibigay ang matagal ng hinihiling ni Misha. Gamit ang singsing na ito ay gigisingan ni Bjorn ang natatagong lakas ni Misha. Ang kakulangan niya at dahilan kung bakit siya kinahiya ng kanyang mga katribo. Number 9425 Frost Spirit Ring, ang singsing na ito ay isang numbered item na makukuha mo lang kung pagtataksilan mo ang master ng Artemis School. Sa panahon nila ngayon ay di ito gaanong kaalagang item. Pero kung iyong mouse ang titignan at malalaman mo ang tunay nitong kakayahan ay magiging importante ang item na ito. Kapag nasira ang item na ito ay maglalabas ito ng di pangkaraniwang effect. Nung unang naglalaro si Bjorn ng Dungeon and Stone ay wala pang halaga ang item na ito. Ang stats na bigay nito ay di naman gaanong kaganda para sa isang numbered item. Pero sa dami ng nasubukan niyang pamamaraan ay may natuklasan siyang kakaiba sa singsing na ito. Kung ang may hawak ng singsing na ito ay isang beastman at hindi pa ito nagkakaroon ng contract sa isang spirit beast. Sa oras na mawasak ang singsing ay may lalabas na special event. Majay gising ang Ice Beast Scadia sa kanyang mahimbing na pagkakatulog sa loob ng singsing. Ang Ice Beast Scadia ay isang legendary monster at sa oras na magising ito ay magre-request ito ng contract sa kung sino mang beastman ang may gamit ng singsing. Humiling na ang Ice Beast Scadia ng contract kay Misha. Di man makapaniwala ay tinanggap pa din ito ni Misha dahil matagal na niya itong pangarap. Inabot na niya ang kanyang kamay sa Ice Beast at nagsimula na ang kanilang contract. Tumiwanag ang paligid ng dalawa at nabalot si Misha ng makinang at maliwanag na aura. Doon na natapos ang ritual ng dalawa. Di makapaniwala si Misha na ganoon lang kadali nagawa ang contract at hindi na niya kinailangan pang makipaglaban sa Ice Beast. Di lubos maisip ni Misha na may ganitong klaseng item na kayang ibigay ang matagal na niyang hinihiling. Natutuwa naman si Bjorn at nagustuhan ni Misha ang handog niya. Ganun pa man pagkalito at lungkot ang naramdaman ni Misha dahil nagtataka siya kung bakit hindi ito sinabi ng kanyang ama sa kanya. Pakiramdam niya ay nilihim ito sa kanya dahil isa lamang siyang samped sa pamilya.
Pinagaan naman ni Bjorn ang loob ni Misha at sinabing baka hindi ito alam ng kanyang ama. At huwag siyang masyadong mag-isip ng masama dito. Di naman makapaniwala si Misha dahil alam niyang maalam ang kanyang ama at ang ganitong kaalagang impormasyon ay hindi makakaligtas sa kanya. Dinagdag naman ni Bjorn na kakadiscover lang ng isang magician ang bagay na ito kaya siguro hindi pa ito alam ng ama ni Misha. Di naman kumbinsido si Misha sa mga sinabi ni Bjorn dahil kung di ito alam ng kanyang ama ay bakit alam ito ni Bjorn na isang barbarian. Paano at saan niya nakuha ang sing-sing na ito? Ito ang mga tanong na gumugulo sa isipan ngayon ni Misha. Nahihirapan na magpalusot si Bjorn kaya't inibo na niya ang usapan. Sinabihan na niya si Misha na magdamit muna bago nila ipagpatuloy ang diskuwayo nila. Bigla naman nahimasmasan si Misha at nang makitang wala na siyang kahit anong suot ay natarante siya. Hindi niya malaman kung kailan siya nahubaran at nawala ng saplot. Sinabi naman ni Bjorn na hinanda na niya ang damit ni Misha, pinasuot na rin niya ang mga kagamitang nakuha nila sa mga plunderers na natalo nila kanina. Napansin naman ni Misha na suot na din ni Bjorn ang ilang kagamitang na-loot nila sa mga plunderers. Ang mga kagamitang ito ay malaki ang maitutulong sa pagtaas ng kanilang depensa. Medyo naghihinala pa rin si Misha at tinanong niya si Bjorn kung bakit siya nakahubad. Sinabi naman ni Bjorn na siya ang naghubad ng mga ito dahil alam niyang mawawasak ang kahit anong suot na damit sa oras ng ritual ng kontrata sa Ice Beast Scadia. Tuluyan ang nagalit si Misha at tinanong kung bakit inaalam ni Bjorn kung may asawa na siya. Nag-aalala lang naman si Bjorn na baka may magselos kung gagawin niya ito ng walang permiso. Ito ang dahilan kung bakit nagpaalam muna siya kay Misha. Mas lalo namang nagalit si Misha dahil nagawang magpaalam ni Bjorn para sa iba pero di niya mismo ito sinabi sa kanya. Sinabi naman ni Bjorn na sinadya niya ito dahil wala na siyang oras at alam niyang hahaba pa ang usapan kung ipapaliwanag niya itong maigi kay Misha. Nagsimula nang maglakad si Bjorn para makaiwas sa usapan at sa sermon ni Misha. Inawat na siya ni Bjorn at pinaalala na baka may balak siyang sabihin dito. Natigilan naman si Misha at nakaramdam ng hiya. Humingi siya ng tawad kay Bjorn sabay nagpasalamat, patuloy itong nagpasalamat kay Bjorn pero para kay Bjorn ay may di pa ito sinasabi. Nahihiya si Misha kaya't di niya mabanggit ang dapat niyang sabihin kay Bjorn. At sa sandaling katahimikan ay napangiti si Misha, nagtataka naman si Bjorn habang pinagmamasdan ito. Matagal nang sinubukan ni Miss Hang wakasan ang sarili niyang buhay. Dala ng pressure ng kanyang mga kapatid at ama. Ganun pa man sa gitna ng kanyang paghihingalo ay niligtas siya ng kanyang ama. Sinabi naman ni Bjorn na dapat ay matuwa siya at may ganito siyang ama na handa siyang iligtas. Hindi naman natutuwa si Misha dahil hindi lang naman iyon ang nangyari. Dahil sa oras na nagkamalay siya ay agad siyang pinagsabihan ng kanyang ama. Sinabi nito sa kanya na kung gusto niya talagang mamatay ay gawin niya ito sa loob ng labyrinth. Huwag na niyang dagdagan ang kahihiyan na dinulot niya sa kanilang pamilya. Nagulat si Bjorn nang marinig na ganito kalala ang pamilya ni Misha at mukhang masahol pa ito sa mga Kardashians. Ito ang dahilan kung bakit naging adventurer si Misha pero di gaya ng payo ng kanyang ama ay nagsumikap siya para manatiling buhay. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang tuluyang makalayo sa kanyang toxic na pamilya. Inisip niya na kung magiging tanyag siyang adventurer ay kikilalanan siya ng kanyang pamilya kahit wala pa siyang contract sa isang spirit beast. Tinignan ni Misha ang bagong kapangyarihan na kanyang natanggap. Hindi siya sigurado kung kikilalanin ba siya ng kanyang pamilya ngayong meron na siya nito. Pero ngayon ay hindi na ito mahalaga sa kanya. Muli siyang nagpasalamat kay Bjorn ng buong puso. Tatanawin niya itong utang na loob hanggang sa oras na magwakas ang kanyang buhay. Natuwa naman si Bjorn dahil yumuko si Misha sa harap ng kanyang beast spirit, tanda ng kanyang tapat na hangarin. Ngayon ay maligayang maligaya na si Misha dahil pakiramdam niya ay buo na siya at di na niya kailangan pa ang recognition ng kanyang pamilya. Ang mga beastmen ay may iba't ibang katangian. Ang mga summoning type, na kayang mag-summon ng mga beast spirit para tulungan sila sa laban. Ang mga enhancement type na may kakayahang hiramin ang lakas ng mga spirit beast. At ang mga ability type na kaya namang hiramin ang mga skill ng kanilang spirit beast. Si Misha ay isang enhancement type beastman. Sinubukan na niya ang kanyang bagong kapangyarihan. Napuno ng aura ang kanyang kanang kamay at sinuntok niya ang isang halimaw. Lumabas naman ang aura ng Ice Beast Scadia sa atake niyang ito. Agad niyang nag-api ang Wraith. Monster na di nila magagapi kung aasa lang sila sa physical attacks.
Natutuwa si Bjorn dahil ngayon ay makakaya na nilang mag-hunt sa Witch Forest dahil meron na silang elemental attack. Hindi na sila mahihirapang gapiin ang mga halimaw na di tinatabla ng simpleng physical attacks. Madali lang matalo ang ganitong klaseng mga monsters lalo na kung lamang ka sa rank sa mga ito. Di naman makapaniwala si Misha dahil iba ang pakiramdam pag inaatake niya ang mga ito. Para bang may tinatamaan siya sa hangin. Ngayong merong ng elemental attack si Misha ay makakaya na nitong mag-hunt mag-isa. Pero ganun pa man ay hindi sila dapat pakampant dahil mababa pa ang antas ng spirit beast ni Misha at di pa nito kayang ilagay ang beast spirit sa kanyang sandata. Ngayon ay umaasa lang ito sa alam niyang martial arts pero hindi ito madali lalo na dito sa loob ng Witch Forest. Sinabi ni Misha kay Bjorn na marami pang paparating na kalaban at mukhang di na nila ito kakayanin. Napagpayahan ng dalawa na tumakbo at umatras sa laban. Ang totoong pagsubok ay magsisimula na ngayon. Lumipas na ang 11 oras simula nang mahiwalay sina Bjorn sa kanilang mga kasamahan. Sa oras na lumipas ay patuloy na nakipaglaban sina Bjorn sa mga halimaw. Pumapalag sila kung onti at tinatakbuhan nila kung marami. Nakakaramdam na ng pagod si Misha sa paulit-ulit na pakikipaglaban nila. Inutusan naman siya ni Bjorn na tulungan na siyang mamulot ng magic stones para makaalis na sila kaagad. Mabuti na lang at hindi pa sila nakakaharap ng mga 7th rank monsters at mukhang hindi pa din natutunto ni Elisa ang lokasyon nilang dalawa. Ramdam na ngayon ni Bjorn ang pagkawala ng presensya ng sing-sing na binigay niya kay Misha. Gamit niya ito dahil kaya nitong alisin ang passive skill ng Corpse Golem Essence na Acidic Blood. Kaya nitong sirain ang mga armas at kagamitan na meron ang isang adventurer. Maski ang mataas na antas na armor ni Bjorn ay di nakaligtas sa kamandag nito. Isa pang malas ay wala silang nakuhang drop na elemental essence o kahit anong essence pa sa tagal ng kanilang paghuhunt. Pansin niya na unti-unti nang nanghihina si Misha at malapit na itong bumigay dahil sa matinding pagod. Pakiramdam ni Bjorn ay lumiliit na ang tayansa nilang makasurvive ni Misha. Lumipas na ang 12 oras at ang field effect ng Witch Forest ay lalo pang lumakas. Mula sa oras na ito ay mas titindi pa ang kanilang dadanasong pagsubok. Inutusan ni Bjorn si Misha na itali ang sarili sa kanya upang hindi sila magkahiwalay nito. Naiintindihan naman ni Misha ang kanilang sitwasyon kaya't hindi na siya patumutol sa ideyang ito. Ngayon ay mas lumakas na ang field effect ng Witch Forest at magsisimula na ang kalbaryo ng dalawa. Isang field debuff o tinatawag na Witch Eye. Ito ang dahilan kung bakit iniiwasan ng mga adventurers tambayan ang Witch Forest. Ang epekto nito ay madali lang maintindihan. Kung ikaw ay hihinto sa isang lugar dito sa loob ng Witch Forest ay siguradong makakaharap mo ang 7th rank monster na si Kanabaro. Isa itong long range na undead at may kakayahan itong mag-summon ng mga alagang aso para lumaban para sa kanya. Meron lamang certain amount of time para matrigger ang pagkakasummon kay Kanabaro at habang tumatagal ay lalong lumiliit ang oras na kailangan para matrigger ito. Lumipas na ang 7 hours simula nang pumasok sina Bjorn sa Witch Forest. Dahil dito ay lalo pang lumakas ang field effect na mararamdaman ni Bjorn. Kasabay nito ay tumaas ang level ng status abnormality ng Witch Forest na tinatawag na Witch Eye sa level 5. Sa ikatlong araw sa Witch Forest ng hapon, ramdam ni Bjorn na mahigit 6 na poong oras na simula nang nahiwalay sila sa kanilang mga kasamahan. Nagdudulot ito ng matinding pangamba at agam-agam sa puso't isipan ng ating bida. Bukod sa hindi pa rin nila alam kung ano na ang nangyari sa kanilang mga kasamahan ay maging sila ay naliligaw na rin. Umuubos na ng stamina ang paglalakbay nilang ito sa kawalan. Kita na sa mukha ni Misha ang matinding pagod sa walang tigil na paglalakad. Kasama pa ang mga negative debuffs na natatanggap nila na hindi lang parami ng parami kundi palakas din ng palakas kada lipas ng oras. Simula nang nag-activate na ang field effect na Witch Eye ay di na nagawang magpahinga pa ni Bjorn at Misha. Ayaw nilang isugal ang tayansa na may makalaban silang Kanabaro kung sila'y hihinto at magpapahinga. Gamit ang lubid na itinali sa kanilang mga katawan upang hindi sila magkawalaan ay hatek-hatek ni Bjorn ang halos wala ng malay na si Misha. Ngayong level 5 na ang Witch Eye ay 10 minuto na lang ang pwede nilang itigil sa isang lugar kung ayaw nilang makaharap ang Kanabaro.
Sa tansya ni Bjorn sa lakas nila ay makakaya nilang talunin ang halimaw na ito sa loob ng 15 minuto. Kaya't hindi nila ito pwedeng palagan dahil mas mabilis pa ang pag-spawn ng halimaw na ito kesa sa tagal ng oras nila ito bago matalo. Kaya't kahit pagod ay pinipilit nilang lumakad para lang maiwasan ang 7th rank na monster na ito. Ang tanging positibo lang na nangyayari sa kanila ngayon ay ang pagkakaisip nilang itali sa isa't isa ang kanilang mga sarili. Dahil dito ay nabawasan na kahit papaano ang kanilang suliranin at pangamba na magkawalaan pa. Gayunpaman meron din itong negatibong epekto. Nahihirapan ng makasabay si Misha sa facing ng paglalakad ni Bjorn. Dahil dito ay parehas sila babagal sa paglalakad dahil kinakailangang mag-adjust ni Bjorn para sa kasamahan niya. Mas lalo pang lumala ang kondisyon ni Misha mula kaninang umaga. Halos lamawit na ang dila ni Misha sa pagod na kanyang nararamdaman. Wala siyang malubhang sakit o matinding injury, ang tanging dahilan lang ay pagod na talaga siya. Dagdag pa na paakit kay Misha ay ang pakiramdam ng puwersa sa kanyang balakang sa tuwing mahahatak ang lubod. Tiisin man ni Misha pero halata ni Bjorn na lubha itong nasasaktan sa mga nangyayari. Mas binabagalan pa ni Bjorn pero patuloy pa ring nakakaladkad si Misha ng tali. Maski sobrang bagalan ni Bjorn ay nahihirapan pa rin si Misha. Mukhang napagod talaga siya dahil siya mismo o malaki ang partisipasyon niya sa pagkakatalo ng mga hinunt nilang monsters kanina. Napuno na kakaante si Bjorn sa tagal ng paglalakad ni Misha. Kaya't sinabihan niya ito na umangkas na sa kanyang likuran. Sinabihan niya itong magpahinga muna para gumaan kahit papaano ang kanyang pakiramdam. Hindi naman makapaniwala si Misha sa kanyang mga narinig. Gayunpaman ay pakiramdam ni Misha na mukhang mas pagod pa sa kanya si Bjorn. Habang nagpapaliwanag si Misha ay hindi na siya hinayaan pang magsalita ni Bjorn at dali-dali nang binuhat na parang napapanood mo lang sa Pornhub. Wala na siyang nagawa nung sinakay na siya ni Bjorn sa kanyang balikat. Sinabihan naman siya ni Bjorn na kinakailangan niyang magtiwala sa kanya. Hindi na nagawang magreklamo pa ni Misha, dala na rin ng sobrang kapaguran. Wala na siyang nasabi kundi pasasalamat para kay Bjorn. Lumipas na ang 87 oras simula nang pumasok sila sa Witch Forest. Muli na namang lumakas ang field effect ng Witch Forest. Ang Witch Eye ay umakyat na sa level 6. 17 oras nang binubuhat ni Bjorn si Misha. Buhat-buhat niya ito maliban na lang kung sila ay nakikipaglaban. Ramdam na nila ang lakas ng field effect ng Witch Forest. Konti na lang at malapit na ring masagad si Bjorn. Gayunpaman ay nananatiling nakafocus si Bjorn dahil alam niyang may kailangan lang silang puntahan para malagpasan nila ang mga pagsubok na ito. Sa gitna ng pag-iisip ay nakarinig ng pamilyar na boses si Bjorn. Hindi niya magawang ipag sa walang bahala ang importanteng taong ito. Kini-question ng tinig na ito ang pinapakitang kabutihan ni Bjorn kay Misha. Hindi pa raw ba sapat na neresolbo niya ang pinakamalaking problema sa buhay ni Misha at kinakailangan niya pang protektahan ito. Ang mahiwagang tinig ay nagmamulas sa isang maalindog na babae na nakasuot ng damit na mula sa mundong pananggalingan niya. Hindi siya flat pero petit, mahaba ang kanyang buhok at mga matay medyo singkit. Ang babaeng ito ang ex-girlfriend ni Bjorn. Sa sobrang lakas ng halusinasyon ni Bjorn ay para na itong totoo. Sinusubukan itong akitin si Bjorn, unti-unti naman itong tumatalab dahil pakiramdam ni Bjorn ay kung mahahawakan niya ito ay talaga namang mag-iinit siya. Patuloy naman siyang tinukso ng kanyang ex na parabang nababasa nito ang maduduming iniisip ni Bjorn sa kanya. Punong-puno ng alindog ang ex niyang ito kaya naman pala uwing-uwi na si Bjorn kahit nagkakaharem na siya sa Rafdonia. Parehas kumilos ang babaeng ito sa ex niya sa totoo niyang buhay. Marahil ay dahil sa nagmula ang mga nakikita niyang ito sa kanyang memorya. Patuloy siyang kinakausap nito at sinasabing masyado siyang maraming iniisip. Marahil ay ito ang naging isyo nila kaya sila naghiwalay. Tumindi pa ang ginawang pang-aakit nito kay Bjorn. Minsan ay nagagawa pa nitong makipagbarwan sa kanya. Sinabi ng kanyang ex na alam ni Bjorn ang bawat sulok ng kanyang katawan at mas alam pa niya ito kesa sa kanya. Hinawakan niya si Bjorn at tuluyan nang nahulog sa kanyang patibong ang ating bida. Mas gumanda ang katawan ng kanyang ex dahil bomb-abase ang ilusyon na ito sa iniisip ng biktima. Hindi naman sukat akalain ni Bjorn na makakaramdam pa siya ng ganitong pagnanasa sa lugar na ito.
Kahit isa na siyang barbarian ay hindi niya pa rin natatanggal ang mga kahinaan niya nung siya ay simpleng tao pa lamang. Nagsimula na siyang yakapin ito at wala nang nagawa ang ating bida kundi isuko ang kanyang. Walang nagawa ang malakas na puso ng barbarian sa alindog na pinamalas ng ilusyon na ito. Tuluyan nang nasakop si Bjorn sa mapang akit na kalaban. Sa kabutihang palad ay nagawa ng gumalaw ni Misha. Agad niyang inatake ang ilusyong Sum-Akop sa pag-iisip ni Bjorn. Nagpakawala siya ng matinding uppercut para mabasag ang mukha ng kalaban nila. Nagawa niyang paglayuan ito at si Bjorn sa isang suntok lamang. Nakawala naman na si Bjorn sa ilusyon na kumontrol sa kanya. Di siya makapaniwala na ganoon siya kadaling nalinlang ng ilusyong ito. Patuloy namang inatake ni Misha ang nagpapanggap na ex-girlfriend ni Bjorn. Tinanong ni Misha si Bjorn kung ayos lang ba ito. Natalo na niya ang Dryad na umatake kay Bjorn. Ang Dryad ay isang 8th rank monster na bihira lang lumabas maski sa Witch Forest. May skill itong tinatawag na Captivation na isang uri ng status abnormality effect. Mabuti na lang talaga at kasama ni Bjorn si Misha kundi ay kanina pa siya bumubutas ng punong kahoy. Nakakuha sila ng 2 experience points sa pagkakatalo sa halimaw na ito. Kaya pala napakalakas ng ilusyon na kumapit kay Bjorn, hindi pala ito kasama sa field effect. Isa pala itong skill ng monster. Nagpasalamat si Bjorn kay Misha dahil kung hindi dahil dito ay siguradong napahamak na siya. Di naman may tago ni Misha ang pagkatuwa sa mga narinig sa salita mula kay Bjorn. Natigil naman ang kanilang maikling kasiyahan nang bigla silang makasalubong ng mga kapwa adventurers. Ito ang una nilang pagkakasalubong ng mga adventurers mula nang sila'y magkahiwa-hiwalay. Napansin na rin silang dalawa ng mga adventurers na ito. Alam ni Bjorn na napakalaki ng Witch Forest at hindi ito ginagawang hunting ground ng mga adventurers. Kaya't medyo malabong may makasalubong sila na kagaya nito. Naging alerto na si Bjorn sa mga susunod na pwedeng mangyari. Pang-8 araw na nila dito sa loob ng labyrinth, alam niyang dapat ay karamihan ng adventurers na nasa palapag na ito ay nakatawid na sa susunod na palapag. Tinanong ng mga ito kung naliligaw ba sina Bjorn. Kahit na mabait ang pinapakita ng mga ito ay hindi na may aalis kay Bjorn ang pagdududo lalo na't marami-marami na siyang naging karanasan sa mga plunderers. Hindi naman siya gaya ni Misha. Dala ng sobrang kapaguran ay tatanggapin na nito ang kahit anong tulong na dadating sa harap niya kahit na ito ay kaduda-duda. Agad siyang inawat ni Bjorn at sinabing manatili sa kanyang kinalalagyan. Napansin naman ng matandang babaeng adventurer na mukhang nagdududa sina Bjorn kaya't pinaliwag niya sa mga ito na hindi sila masasamang tao. Dinagdag pa nito na meron silang mga anak na kaidaran ni Bjorn na naghihintay sa kanila sa Rafdonia kaya't makakaasa sina Bjorn na hindi sila kikilos ng alanganin. Hindi naman nagpadala sa matatamis na salita si Bjorn at agad na tinanggihan ang tulong na inaalok ng mga ito. Alam niya na mas lalong delikado kung may mga anak ang mga ito na umaasa na may maiuuwi silang pera pagbalik. Ang ganitong dahilan ay nagiging malaking motibasyon sa ibang adventurers upang makagawa ng masama kumita lang ng pera. Pinipilit siya ni Misha dahil baka itong mga adventurers na ang makatulong sa kanila. Hindi naman basta-basta naniniwala sa mga ibang adventurers si Bjorn lalo na't nakilala niya lang ito o nakasalubong sa loob ng labyrinth. Kinakailangan niyang makipagkasundo sa mga ito at kung magkakasundo sila sa presyo kapalit ng tulong ay mas magiging kampante si Bjorn. Dahil para sa kanya mas kapani-paniwala ang tulong na may kapalit kesa sa tulong na basta na lang binibigay. Nagpakilala na si Bjorn sa mga adventurers at nagpakilala naman ang isa sa kanila bilang si Hans Stove. Naku, red flag na naman kasi Hans. Siya ang pathfinder sa kanilang grupo. Nagulat naman si Bjorn nang marinig na Hans ang pangalan nito, para sa kanya ay minus na kaagad ito mga ito dahil sa pangalan. Napansin niyang ang grupong ito ay kinabibilangan ng 2 archer at 2 warrior at 1 pathfinder. Hindi normal ang grupong ganito para sa mga adventurers na naghuhunt ng mga monsters. Ang ganitong komposisyon ay bagay na bagay kung sila ay mang-aambush.